Isang malakas na kalabog na sinundan ng biglaang pag-uga ng sasakyan ang pumunit sa katahimikan sa loob ng mamahaling sedan ni Marco De Luca. Ano nang nangyari? Tanong niya, ang boses ay matigas at walang pasensya. Bahagya siyang napaangat mula sa pagkakasandal sa malambot na leather na upuan. Sa labas ng bintana, ang gulo ng trapiko sa EDSA ay tila isang malayong ingay kumpara sa biglaang problema sa harap niya. Sir, sandali lang po, titingnan ko, sabi ng kanyang driver, si Mang Cardo, na halatang kinakabahan. Napabuntong hininga si Marco at sinulyapan ang kanyang Patek Philippe watch. 3:15 Veth. Melolate siya. Hindi pwede. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang isang numero. Isabelle, bati niya nang sagutin ang tawag. Marco, darling. Are you near? Magsisimula na ang meeting with the organizers, sagot ng boses sa kabilang linya, matamis ngunit may bahid ng pag-aapura. I'm on easy way. Nagkaproblema lang ang sasakyan. Just give me a few minutes. Okay, darling. We're waiting. This has to be perfect. Binaba ni Marco ang tawag. Perfect. Iyon ang salitang laging bukang bibig ni Isabelle. Ang kanilang nalalapit na kasal, ang pagsasanib ng De Luca Corp at ng Gonzales Holdings, lahat kailangang maging perpekto. Bumukas ang pinto ng driver at yumuko si Mang Cardo. Sir, pasensya na po. Mukhang malaki ang sira. Hindi na po aandar. Tatawag na po ako ng isa pang sasakyan pero baka matagalan sa traffic. Kumunot ang noo ni Marco. Inis. Iyon ang nararamdaman niya. Isang aberya na wala sa plano. Isang gusot sa kanyang perpektong schedule. Hindi pwede, mariing sabi ni Marco. I can't be late. Ang kanyang mga mata ay gumala sa labas. Mga bus na nagsisiksikan, mga taong naglalakad sa ilalim ng init ng araw, at isang jeepney. Isang makulay, maingay, at siksikang jeepney na huminto ilang metro lang mula sa kanila. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang ideya na matagal na niyang hindi ginagawa. Mang Cardo, manatili ka dyan. Ako na ang bahala, sabi niya sabay bukas ng pinto. Sir, saan po kayo pupunta? Gulat na tanong ng driver. Hindi na siya lumingon. Tinanggal niya ang kanyang suit jacket, iniwan ito sa upuan, at mabilis na naglakad patungo sa nag-aabang na jeepney. Narinig niya ang sigaw ng konduktor, oh, dis. Isa na lang, aalis na. Sumakay si Marco. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ang malamig na aircon ay napalitan ng maalinsangang hangin na maihalong usok at pawis. Ang tahimik na loob ng kanyang kotse ay napalitan ng nakabibinging tugtog ng radyo at kwentuhan ng mga pasahero. Napangiwi siya ng bahagya. Umupo siya sa dulo ng mahabang upuan, sinisigurong hindi madudumihan ang kanyang mamahaling slacks. Pinagtitinginan siya. Isang lalaking nakaputing long sleeves na halatang hindi nababagay sa lugar na iyon. Hindi niya sila pinansin. Ang mahalaga ay makarating siya sa meeting. Ilang sandali pa, umandar na ang jeep. Habang tumatagal, mas lalong nararamdaman ni Marco ang pagkainip. Ganito pa rin pala. Maingay, masikip, mabagal. Ang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Biglang tumigil ang tugtog mula sa radyo. May dalawang bata na sumampa sa jeep. Isang babae at isang lalaki. Siguro mga 7 o 8 taong gulang. Parehong manipis ang pangangatawan, ay hawak na maliit na kahon ng mga candy at may suot na kupas na damit. Magandang hapon po, sabi ng batang babae, ang boses ay maliit pero malinaw. Konting abala lang po. Isang kanta lang po para sa inyo. Nagsimulang kumanta ang batang lalaki. Isang luma at malungkot na awitin. Sa una, binaliwala lang ni Marco. Isa lang sila sa maraming batang nakikita niya sa kalye araw-araw. Ngunit may kakaiba sa boses ng bata. Mayroon itong kalinawan. Mayroon itong bigat na hindi mo akalain sa isang musmos. Napilitan si Marco na iangat ang kanyang tingin mula sa sahig ng jeep. Doon niya nakita ang mga mata ng batang lalaki. Parang huminto ang mundo. Humina ang ingay ng trapiko. Nawala ang init. Ang tanging nakikita niya ay ang mga matang iyon. Mga matang hugis almendras. Mga matang kulay kape. Mga matang may dalang lungkot pero may kislap ng pag-asa.
Parang kidlat na tumama sa kanya. Ang mga matang iyon kilala niya. Ang mga mata niya na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi. Impossible. Nagkakamali lang siya ng tingin. Natapos ang kanta. Nag-abot ng bayad ang ilang pasahero. Ngumiti ang dalawang bata at nagpasalamat. Bababa na sana sila nang walang ano-anong tumayo si Marco. Sigaw niya sa driver, ang boses ay nagulat maging sa sarili niyang pandinig. Nakalimutan niya ang meeting. Nakalimutan niya si Isabel. Nakalimutan niya ang lahat. Bumaba siya ng jeep at sinundan ng tingin ang dalawang bata na mabilis na naglakad palayo. Mula sa ligtas na distansya, sinundan niya sila. Pumasok sila sa isang makitid na eskinita, isang lugar na hindi niya papasukin kailanman. Pero ngayon, ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Sumunod siya. Sa dulo ng eskinita, nakita niya silang huminto sa harap ng isang maliit na pintuan. Mama! Nakauwi na po kami, sigaw ng batang babae. Bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Nakasuot ng simpleng duster, ang buhok ay nakapusod lang. Nakatalikod ito sa kanya. Pero kahit ang anino nito pamilyar. Dahan-dahan itong humarap para salubungin ang mga anak. At sa sandaling iyon, ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Marco. 8 taon na ang lumipas. Pero hinding-hindi niya malilimutan ang mukhang iyon. Ang mukha na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mukha na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 8 taon. Isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng sakit, pagkamangha at takot. Elena D. Ang amoy ng pritong galunggong at mainit na kanin ang sumalubong kina Leo at Lia pagpasok nila ng pinto. Ito ang amoy ng tahanan. Simpleng amoy, pero para kay Elena Reyes, ito ang amoy ng lahat ng bagay na mahalaga sa mundo. Mama, gutom na kami, sabi ni Leo, sabay lapag ng maliit na kahon ng candy sa ibabaw ng kanilang lumang lamesa. Opo, Mama. Ang dami naming napagbentahan kanina, segunda naman ni Lia, ang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Elena at ginulo ang buhok ng kanyang kambal. Talaga? Magaling. Sige na, maghugas na kayo ng kamay at kakain na tayo. Habang naghahain siya ng hapunan, isang isda na paghahatian nilang 3, at isang mangkok ng kanin, pinapakinggan niya ang masayang kwentuhan ng mga anak. Ang kanilang munting mundo ay umiikot sa mga eskinita ng Quiapo, sa mga pasahero ng jeep, at sa mga kantang inaawit nila para kumita ng kaunting barya. Mahirap ang buhay. Alam na alam iyon ni Elena. May mga araw na kulang ang kinikita niya sa pag-awit sa bar sa gabi at sa paglalabada sa umaga. Ngunit sa tuwing makikita niya ang ngiti sa mukha ni Leo at Lia, nagkakaroon ng halaga ang bawat pagod at sakripisyo. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Nagsasalin siya ng tubig sa mga baso nang may kumatok sa pinto. Isang katok na mahina, pero tila yumanig sa buong pagkatao niya. Nagkatinginan sila ng mga anak niya. Sino po yan? Tanong ni Lia. Baka si Aling Nena, sisingilin na naman tayo sa upa, bulong ni Elena sa sarili. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa pinto. Sandali lang po. Binuksan niya ang pinto. At sa isang iglap, ang simpleng mundo ni Elena ay gumuho. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi si Aling Nena. Matangkad. Nakaputing damit na halatang mamahalin kahit medyo nagusot na. Ang buhok ay maayos na nakagupit. At ang mga mata na iyon. Ang mga matang 8 taon na niyang pilit na iniiwasang maalala sa kanyang mga panaginip. Marco T. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay kaya ikinuyom niya ang mga ito sa kanyang tagiliran. Elena, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Kitang-kita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Ang multo ng kahapon ay nagbalik. At ngayon, nakatayo ito sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elena, ang boses niya ay malamig at matigas. Puno ng galit na tinipon niya sa loob ng 8 taon. Elena, mag-usap tayo. Please. Umalis ka, sabi niya, bawat salita ay may diin. Yung mga bata anak ko ba sila? Tanong ni Marco, ang tingin ay lumipat sa likuran ni Elena,
kung saan nakasilip ang nagtatakang kambal. Isang tawa ang kumawala kay Elena. Isang tawang walang saya. Anak, ngayon mo lang naalala? Pagkatapos ng 8 taon? Sumilay sa isip niya ang isang alaala. Gabi. Sa ilalim ng puno ng mangga. Isang mas batang Marco nakayakap sa kanya. Kahit anong mangyari, Elena, hinding-hindi kita iiwan. Pangako. Pangako. Isang salitang wala ng halaga. Marco, pakiusap, umalis ka na, sabi ni Elena, ang galit ay napapalitan na ng takot. Takot na baka makita nito ang epekto niya sa kanya. Takot na baka bumigay siya. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sigaw niya, hindi na napigilan ang emosyon. Wala ka rito noong kailangan kita. Wala ka rito noong isinilang ko sila. Wala ka rito sa bawat araw na nagkandakuba ako sa pagtatrabaho para lang may makain sila. Kaya anong karapatan mong bumalik ngayon at magtanong na parang wala lang? Natahimik si Marco. Tinamaan sa bawat salitang binitiwan niya. Patawarin mo ako. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan namin ay katahimikan. Kaya kung may natitira ka pang kahihiyan, umalis ka. At huwag ka nang babalik. Isinara niya ang pinto ng malakas. Sumandal siya dito, nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niya ang pagyakap ng maliliit na braso sa kanyang mga binti. Mama, okay ka lang po? Sino po yung lalaki? Tanong ni Leo. Huminga ng malalim si Elena. Pilit siyang humiti at hinarap ang mga anak. Wala yon, anak. Naligaw lang siguro. Halikayo, kumain na tayo. Lalamig ang pagkain. Pero habang kumakain sila, wala nang lasa ang galunggong. Wala nang init ang kanin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng takot at ang pait ng nakaraan na muling bumabalot sa kanya. Kinagabihan, sa maliit na bar kung saan siya kumakanta, sinubukan niyang ibaon ang lahat sa musika. Pinili niya ang pinakamalungkot na kanta sa kanyang listahan. Habang umaawit, ang bawat linya ay tila patama sa nangyari kanina. Bakit ka pa nagbalik sa buhay kong tahimik na ki? Nang matapos ang kanta, pumalakpak ang ilang customer. Nagpasalamat siya at tumalikod na para bumaba ng entablado. Ngunit sa isang table sa sulok, may napansin siyang isang babae. Maganda. Social. Nakasuot ng eleganting bestida na mas mahal pa yata sa isang buwang upa niya. Nakatingin ito sa kanya. Hindi nakatitig. May kakaiba sa tingin nito. Isang tingin na mapanuri at malamig. Inalis ni Elena ang kanyang tingin at naglakad papunta sa dressing room. Ngunit bago pa siya makarating doon, hinarang siya ng babae. You must be Elena Reyes, sabi nito, ang boses ay makinis pero walang emosyon. Ako nga po. Ma'am. Umiti ang babae. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting mapanuri na tila sinusukat ang bawat hibla ng pagkatao ni Elena. I just wanted to say you have a very soulful voice, sabi nito, ang bawat salita ay malumanay ngunit may talim. Perfect for a place like this. Naramdaman ni Elena ang pahiwatig sa huling sinabi nito. Isang lugar na tulad nito. Isang lugar na maliit, madilim at mura. Ipinapamukha sa kanya ng babae ang agwat ng kanilang mundo. Salamat po, sagot na lang ni Elena, gusto nang tapusin ang usapan. Pasensya na po, kailangan ko na pong mag-ayos ng gamit. Akmang tatalikod na si Elena nang muling magsalita ang babae, mas direkta na ngayon. Marco was here earlier, wasn't he? Sa lugar ninyo. Natigilan si Elena. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco mula sa mga labi ng estrangherang ito ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Paano niya nalaman? Sino siya? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, mabilis niyang sagot, isang pagsisinungaling na halatang halata. Muling humiti ang babae, mas may kahulugan na ngayon. Oh, please. Don't play coy with me. Alam ko ang lahat. Alam kong nagpunta siya sa inyo. I just came here to see for myself kung ano ang itsura ng babaeng pilit niyang binabalikan. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Elena na parang yelo. Pilit na binabalikan. So, hindi lang pala siya nag-iisa sa pag-iisip. Alam din pala ng babaeng ito. Naramdaman ni Elena na kailangan niyang manindigan. Sino ka ba?
At ano ang kailangan mo sa akin? Itinaas ng babae ang isang kamay na may suot na dambuhalang diamanting singsing. Hinaplos nito ang kanyang buhok, isang kilos na puno ng pagpapahalaga sa sarili. Pasensya na sa abala, sabi nito na parang wala lang. I was just curious. Alam mo na, para malaman kung sino ang dapat kong bantayan. Huminga ito ng malalim, tila naghahanda para sa kanyang huling bana. Tinitigan niya si Elena mula ulo hanggang paa, na maihalong awa at pag-insulto. Years the way, sabi nito, ang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pag-aari. I'm Isabel Gonzalez. Sandaling katahimikan. Ang pangalan ay walang kahulugan para kay Elena. Ngunit ang sumunod na mga salita ang sumira sa lahat. Ang fiancé ni Marco. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig. Fiancé. Pakakasalan na si Marco. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang mamahaling damit. Ang kumpiyansa. Ang paraan ng pagtingin sa kanya. Ito pala ang babaeng ipinalit sa kanya. Ang babaeng nasa buhay ni Marco sa loob ng 8 taon na wala siya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Nakatingin lang siya kay Isabel Gonzalez, ang multo ng kanyang kasalukuyan na mas masakit at mas totoo pa kaysa sa multo ng kanyang kahapon. Kinabukasan, ang bawat sulok ng malawak na opisina ni Marco De Luca ay tila sumisigaw ng pangalan ni Elena. Ang katahimikan. Ang ayos. Ang lamig ng aircon. Lahat ay kabaligtaran ng masikip, maingay, ngunit buhay na eskinita kung saan niya ito huling nakita. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan, nakatitig sa skyline ng DC. Pero ang nakikita ng kanyang isip ay ang mga mata ni Elena, puno ng galit, sakit at pagod. At ang mga mata ni Elio. Ang kanyang mga mata. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Isabel, dala ang isang paper bag mula sa isang mamahaling coffee shop, at isang ngiting kasing perpekto ng kanyang suot na damit. Good morning, darling. As brought you coffee, sabi nito, ang boses ay matamis na parang asukal. Hindi gumalaw si Marco. Hindi siya lumingon. Bakit mo siya pinuntahan? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Natigilan si Isabel sa paglapag ng kape. Ang ngiti sa kanyang mukha ay bahagyang natunaw. What are you talking about? Humarap si Marco. Ang mga mata niya ay matalim. Huwag na tayong maglokohan, Isabel. Alam kong pinuntahan mo si Elena sa bar kagabi. Bakit? Napabuntong hininga si Isabel at umupo sa silyang nasa harap ng mesa ni Marco. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Mula sa isang masayang fiancé, naging isa siyang babaeng nasasaktan. Because I was scared, Marco. Okay. You disappeared yesterday. Hindi ka sumipot sa meeting. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Then I found out you went to see her. That's not your business. Not really business. Tumawa si Isabel ng mapakla. Marco, we're getting married in 3 months. Paanong hindi magiging business ko kung ang lalaking pakakasalan ko ay bigla na lang hinahanap ang kanyang ex? Hindi mo ba naisip ang mararamdaman ko? I needed to know. I needed to see kung sino ang kahati ko sa atensyon mo. Magaling. Magaling siyang magsalita. Pinalabas pa niyang siya ang biktima. Wala kang karapatang guluhin siya, mariing sabi ni Marco. Her life is complicated enough. Huwag mo nang dagdagan. At ikaw? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Isabel, tumatayo at lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Marco, she's the past. Ako ang present at future mo. We have a life to build. Isang kasal. Isang kumpanya. Huwag mong hayaang sirain ng isang multo mula sa nakaraan ang lahat ng pinaghirapan natin. Gusto niyang itulak ang kamay nito palayo. Gusto niyang sumigaw na hindi multo si Elena. Tao siya. At may 2 siyang anak. Mga anak niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo kay Isabel. Nang makaalis si Isabel, naiwan si Marco na mas lalong gulong-gulo. Tama si Isabel sa isang bagay, kailangan niyang gumawa ng paraan. Pero hindi sa paraang gusto nito.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang pinagkakatiwalaang tao. Ang kanyang kaibigan at personal assistant, si Leo. Makalipas ang isang oras, nasa opisina na ni Marco si Leo. Naglabas si Marco ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang drawer. Leo, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor, sabi ni Marco. Kahit ano, boss, mabilis na sagot ni Leo. I deliver mo ito. Inabot niya ang sobre. Walang magtatanong. Walang makakaalam. Ikaw lang. Huwag mong sasabihin galing sa akin. Sabihin mo na lang na tulong mula sa isang foundation. Kahit ano. Basta makuha niya. Tiningnan ni Leo ang sobre pagkatapos ay tumingin kay Marco. Para kanino to, Marco? Nag-atubili si Marco. Sa isang kaibigan. Elena Reyes. Nasa loob na ang address. Tumango si Leo, hindi na nagtanong pa. Alam niya kung kailan hindi dapat mag-usisa. Buong hapon, hindi mapakali si Marco. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Umaasa siyang tumawag si Leo at sabihing maayos ang lahat. Na tinanggap ni Elena ang tulong. Na kahit papaano, sa paraang ito, ay nakakabawi siya sa 8 taon ng pagkukulang. Pera. Ito ang laging solusyon niya sa lahat ng problema. Kayang bilhin ng pera ang lahat. Loyalty. Power. Influence. Kaya nitong ayusin ang halos lahat ng gusot. Pero kaya ba nitong ayusin ang isang durog na puso? Bandang hapon, bumalik si Leo. Ang mukha nito ay seryoso. At sa kamay nito, dala pa rin niya ang brown envelope. Naramdaman ni Marco ang pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi niya tinanggap, sabi ni Leo, inilapag ang sobre sa mesa ni Marco. Ang tunog ng paglapag nito ay parang isang malakas na dago. Anong sabi niya? Tanong ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Sinabi ko na tulong lang, walang kapalit. Tiningnan niya ako. Tapos tiningnan niya ang sobre. Sabi niya, pakisabi sa kung sino man ang nagpadala nito, hindi ko kailangan ng limos. Kaya kong buhayin ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng limos. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Marco. Parang sampal. Isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sakit. Naiwan siyang nakatitig sa sobre. Ang pera na kayang bumili ng gusali, ng kumpanya, ng eroplano ay walang silbi. Ang kapangyarihan niya ay walang halaga sa harap ng dignidad at pride ng babaeng sinaktan niya. Napaupo siya, pakiramdam niya ay siya na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Frustration. Iris by. Pagkainis sa sarili. Ano pa ba ang magagawa niya? Paano niya maaabot ang isang taong nagtayo na ng pader na sobrang taas sa kanilang pagitan? Habang nakatulala siya sa sobre ng pera, biglang nag-ring ang kanyang personal na cellphone. Isang tunog na halos hindi niya na naririnig. Tiningnan niya ang screen. Isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Elena Reyes. Sinagot niya ito kaagad, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Elena. Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang malamig at galit na boses na inaasahan niya. Ang narinig niya ay isang boses na basag, nanginginig at puno ng takot. Isang boses ng isang inang desperada. Marco si Leo, nasa ospital siya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo si Elena sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang sarili sa panginginig. Ang imahe ni Leo, namumutla, nanginginig sa taas ng lagnat, at hirap huminga, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Desperation. Iyon ang salitang naglalarawan sa kanya ngayon. Kanina lang, pagkatapos niyang ibalik ang perang padala ni Marco, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay. Isang pagpapatunay sa sarili na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit ang tagumpay na iyon ay panandalian lang. Nang biglang bumagsak si Leo habang naglalaro, para na rin siyang gumuho. Dinala niya ito sa pinakamalapit na pampublikong ospital, pero puno. Walang bakanteng kama. Sinabi ng doktor na kailangan itong ma-admit agad dahil mataas ang lagnat at may senyales ng pneumonia. Nakiusap siya. Nagmakaawa. Pero wala. Sa gitna ng kanyang pag-aalala at kawalan ng pag-asa,
isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang pangalan ng taong sinumpa niyang hinding-hindi nahihingan ang tulong. Pero pagdating sa anak niya, handa siyang lunukin ang lahat ng pride na natitira sa kanya. Kaya tinawagan niya si Marco. Hindi nagtagal, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Nakaamoy siya ng mamahaling pabango. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Marco. Hingal na hingal, gusot ang damit, at ang mukha ay puno ng hindi maipintang pag-aalala. Nasaan siya? Kumusta siya? Sunod-sunod na tanong ni Marco. Nasa loob pa. Hindi pa lumalabas ang doktor, sagot ni Elena, ang boses ay nanginginig. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Marco sa nurse station at nagsimulang magsalita. Hindi narinig ni Elena ang lahat ng sinabi nito, pero narinig niya ang otoridad sa boses nito. Ang kapangyarihan. Ilang saglit lang, isang doktor ang lumabas at kinausap si Marco. Pagkatapos, isang nurse ang lumapit sa kanya. Ma'am, ililipat na po natin ang anak ninyo sa isang private room. Naasikaso na po ni Sir ang lahat. Parang nabunutan ng tinik si Elena. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Nakita niya si Marco na abala sa pakikipag-usap sa mga staff, nag-aabot ng credit card, pumipirma ng mga papeles. Ginawa nito ang lahat ng bagay na hindi niya kayang gawin sa loob lang ng ilang minuto. Nang mailipat si Leo sa isang malinis at malamig na kwarto, doon lang nakahinga ng maluwag si Elena. Nakakabit na ang swero sa anak niya. Binabantayan na siya ng isang nurse. Pumasok si Marco sa kwarto, dala ang 2 tasa ng kape at isang paper bag ng pagkain. Kumain ka muna, sabi nito, inilapag ang mga dala sa maliit na mesa. Tiningnan siya ni Elena. Sa sandaling iyon, nawala ang galit. Ang natira ay isang uri ng pagpapasalamat na ayaw niyang aminin. Salamat, Marco. Wala iyon, sagot ni Marco, ang tingin ay nakatuon sa natutulog na si Leo. Umupo siya sa silyang katabi ng kama, sa tapat ni Elena. Anak ko rin siya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Elena, pero sa pagkakataong ito, hindi ito masakit. Mayroon itong bigat ng katotohanan. Sa ilaw ng ospital, sa katahimikan ng gabi, sila ay hindi si Marco De Luca, ang at si Elena Reyes, ang hamak na mang-aawit. Sila ay 2 magulang na nag-aalala para sa kanilang anak. Lumipas ang mga oras na halos hindi sila nagsasalita. Bawat isa ay abala sa sariling iniisip, ngunit ang pananatili nilang 2 sa iisang kwarto ay nagdulot ng kakaibang kapanatagan. Napanood ni Elena kung paano maingat na pinunasan ni Marco ang noo ni Leo ng basang bimpo. Nakita niya ang sinserong pag-aalala sa mga mata nito, ang parehong mga mata na minana ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng pagod at takot, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilip sa puso ni Elena. Isang mapanganib na pag-asa na baka posible pa. Kinabukasan, bumaba na ang lagnat ni Leo. Gising na ito at medyo masigla na. Si Marco ay hindi umuwi. Doon lang siya sa sofa natulog, kahit halatang hindi komportable. Salamat talaga, Marco, ulit ni Elena habang pinapanood si Leo na kumakain ng almusal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Marco. Isang totoong ngiti. Basta para sa inyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Elena na gumaan ang kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang mailap. Nang hapon na iyon, habang nag-aayos siya ng gamit para sa pag-uwi nila ni Leo, tinawag siya ng may-ari ng tinitirhan nilang apartment. Ang boses nito sa telepono ay galit na galit. Elena, ano tong nababalitaan ko? Nakakahiya ka. Nakatira ka pa naman dito sa apartment ko. Ko. Aling Nena, ano po yon? Naguguluhang tanong ni Elena. Tingnan mo ang diaryo. Nasa front page ka. Ikaw at yang mayamang lalaki mo. Huwag mo akong lokohin, Elena. Akala ko ba mahirap ka, yun pala ay kabit ka lang pala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Pagkababa niya ng telepono, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-online siya. At doon niya nakita ang mukha niya. At ang mukha ni Marco. Isang larawan na kuha kagabi. Nakaupo sila sa loob ng kwarto sa ospital. Ang anggulo ay ginawa para magmukha silang masyadong malapit sa isa't isa, tila may romantikong nangyayari. Ang headline, "See here Marco y Luca,
hindi tinatagong pamilya. Isang busy singer, ginagamit din ang anak para mangpera. Ang kanyang mundo ay gumuho. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa kanyang social media. Mga salitang hindi niya kayang basahin. Mga akusasyon. Mga panghusga. Gold digger. Kabit. Desperada. Makapal ang mukha. Hiya. Isang kahihiyang napakatindi ang bumalot sa kanya. Put. Isang nag-aalab na puot para sa kung sino man ang gumawa nito. Pumasok si Marco sa kwarto, may dalang mga prutas. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngiti nito ay agad na nawala nang makita ang itsura ni Elena. Elena, anong problema? Hindi siya sumagot. Ipinakita lang niya ang screen ng kanyang cellphone. Nakita ni Marco ang headline. Ang kulay sa mukha niya ay biglang nawala. Napalitan ito ng gulat, pagkatapos ay ng isang matinding galit na hindi pa nakikita ni Elena kailanman. Sino-sino ang gumawa nito, bulong ni Marco. Ngunit para kay Elena, hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay nangyari na. Ang kanyang munting, tahimik na buhay ay nasira na. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. At lahat ng ito ay nagsimula nang bumalik si Marco. Tumingin siya kay Marco, hindi na ang Marco na nakasama niya kagabi, kundi ang Marco de Luca, ang makapangyarihang CEO na ang mundo ay puno ng intriga at gulo. Ang mundo na sumisira ngayon sa kanya. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya kagabi ay naglaho, napalitan ng sakit at pagtataksil. Naramdaman niyang niloko siya. Ginamit. Pinaniwala na naman sa isang bagay na hindi totoo. Ito ba ang gusto mo, Marco? Tanong niya, ang boses ay puno ng sakit at pait, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang sirain ako ng paulit-ulit. Hindi, Elena. Hinding-hindi ko gugustuhin to. Ang mga salita ni Marco ay desperado, ngunit sa pandinig ni Elena, ang mga ito'y hungkag. Wala nang halaga. Ang sakit sa mga mata ni Elena ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa puso ni Marco. Walang duda. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Isa lang ang taong kayang gawin ito. Isa lang ang taong may motibo. Isabel. Elena, pakinggan mo ako. Aayusin ko to, sabi niya. Ngunit umiling lang si Elena, ang mukha ay blanko. Paano mo aayusin, Marco? Burado na ba sa internet? Makakalimutan na ba ng mga kapitbahay ko ang mga nabasa nila? Ang kahihiyan mananatili na iyan. Umalis siya ng ospital kasama si Leo, iniwan si Marco na nakatayo, aralisado sa galit at pagsisisi. Ang biyahe pabalik sa kanyang opisina ay isang malabong alaala. Pagdating niya, dumiretso siya sa kanyang mesa, dinampot ang telepono, at tinawagan ang numero ni Isabelle. Marco, darling. I saw the news. It's horrible. Sino kayang gumawa niyan? Don't worry, I'm already calling our team to handle this. Itigil mo na, Isabelle, puto ni Marco, ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Alam kong ikaw ang may pakana nito. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malamig na tawa ang narinig ni Marco. Isang tawa na ibang-iba sa matamis na tawa na karaniwan niyang naririnig mula dito. So, nalaman mo rin pala, sabi ni Isabelle, wala nang pagkukunwari. What took you so long? Bakit mo ginawa iyon? Bakit kailangan mong idamay ang mga bata? Dahil kailangan, Marco. Kailangan kong ipaalala sa'yo kung saan ka nabibilang. Kung sino ang dapat mong pakasalan. At kailangan kong ipakita sa babaeng iyon na hindi siya pwedeng basta-basta na lang bumalik sa buhay natin na parang wala lang. Wala kang karapatan, sigaw ni Marco, hinampas ang mesa gamit ang kanyang kamao. Ako ang walang karapatan, sumagot si Isabel, ang boses ay tumataas na rin. Ako ang fiance mo, Marco. Ako ang kaharap mo araw-araw. Ako ang kasama mo sa lahat ng plano natin. Tapos bigla siyang susulpot at lahat ng atensyon mo, nasa kanya na? Huwag kang magkakamali, Marco. I will fight for what is mine. Binaba ni Marco ang telepono. Ang galit niya ay nag-aapoy. Pero sa ilalim ng galit na iyon, may isa pang emosyon na lumalabas. Takot. Nakikita niya ang anino ng kanyang ama kay Isabelle. Ang parehong determinasyon.
Ang parehong kawalan ng awa. Ang parehong paniniwala na ang layunin ay nagbibigay katwiran sa anumang paraan. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manahimik. Dali-dali siyang umalis ng opisina at nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang ina. Kailangan niya ng isang taong makakausap. Isang taong makakaintindi. Natagpuan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira, sa hardin nito, nag-aalaga ng mga rosas. Siya ay isang babaeng may malumanay na ngiti, ngunit may mga matang nakakita na ng maraming bagay. Marco, anak. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, halata ang pagkagulat. Mama ni. Nagsimula si Marco, ngunit ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Napaupo siya sa isang bench sa hardin. Mama, nakita ko na siya. Alam ng kanyang ina kung sino ang tinutukoy niya. Si Elena. Tumango si Marco. At may mga anak kami. Kambal. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang ina, na agad na palitan ng lungkot. At ngayon ginugulo siya ng pamilya Gonzales, patuloy ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Pinapalabas nilang masamang babae si Elena para lang maprotektahan ang kasal namin ni Isabel. Hindi ko na kaya, hindi ko na kayang manahimik. Hinawakan ni Doña Elvira ang kamay ng anak. Anak, ano ba talaga ang nangyari 8 taon na ang nakakaraan? Bakit mo siya iniwan ng ganoon na lang? Sa unang pagkakataon, handa na si Marco na sabihin ang lahat. Huminga siya ng malalim at ang mga alaala na pilit niyang ibinaon ay muling bumalik, masakit at matingkad. Hindi ko siya iniwan dahil gusto ko, May. Nagbalik sa kanyang isipan ang gabi na iyon. Sa opisina ng kanyang ama, si Don Ricardo de Luca, isang taong kinatatakutan ng lahat. Pumasok si Marco sa opisina, puno ng pag-asa. Sasabihin na niya sa kanyang ama ang tungkol kay Elena. Ang tungkol sa planong pagpapakasal. Ang tungkol sa kanilang magiging anak. Pero iba ang sumalubong sa kanya. Nakaupo ang kanyang ama sa likod ng malaking mesa nito, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Umupo ka, utos nito. Walang imik na inilapag ni Don Ricardo ang isang brown envelope sa mesa. Binuksan ito ni Marco. Sa loob may mga litrato. Mga litrato ni Elena na kuha ng hindi niya alam. Papasok sa trabaho. Naglalakad sa kalye. Kumakain mag-isa. Nanlamig si Marco. Ano to, pa? Isang paalala, sagot ng kanyang ama, ang boses ay malamig. Isang paalala na kaya kong gawing miserable ang buhay ng kahit sino. Lalo na ang buhay ng isang hamak na waitress na sisira sa kinabukasan ng nag-iisa kong tagapagmana. Hindi ninyo siya kilala. Mahal ko siya. Tumawa si Don Ricardo. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang korporasyon, Marco. Ang kasal mo kay Isabel Gonzales ang magpapatatag sa ating kumpanya. Iyon ang obligasyon mo. Hindi itong kahibangan mo. Hindi ko siya iiwan. Tumayo ang kanyang ama. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng babala. Kung hindi mo siya iiwan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mong nakilala mo siya. Sisirain ko siya, Marco. Sisirain ko ang buhay niya sa paraang hindi mo kailanman maiisip. Isang aksidente. Isang maling paratang. Maraming paraan. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang ama. Nakita niya doon na hindi ito nagbibiro. Buhay niya, sabi ni Don Ricardo, o ang kinabukasan mo. Pumili ka. Nang matapos ikwento ni Marco ang lahat, may mga luha nang tumutulo sa kanyang mga mata. Maging ang kanyang ina ay umiiyak na rin. Pinili kong umalis para protektahan siya, ma, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, kung lalayo ako, magiging ligtas siya. Pero nagkamali ako. Sa pananahimik ko, mas lalo ko lang siyang sinaktan. Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi mo kasalanan, anak. Ginawa mo lang ang sa tingin mo'y tama. Pero mali, mamali. Tumayo si Marco. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay puno na ng isang bagong determinasyon. Ang pagsisisi ay napalitan ng tapang. Hindi na siya ang batang natakot sa kanyang ama. Isa na siyang lalaki. Isa na siyang ama. At poprotektahan niya ang kanyang pamilya. Pupuntahan ko siya, sabi ni Marco. Sasabihin ko sa kanya ang lahat.
Kailangan niyang malaman ang totoo. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa eskinita kung saan nakatira si Elena. Takbo. Ang puso niya ay kumakarera kasabay ng kanyang mga paa. Kailangan niyang maunahan ang anumang kasinungalingan na maaaring gawin pa ni Isabelle. Pagdating niya sa dulo ng eskinita, natanaw niya ang pinto ng bahay ni Elena. Ngunit natigilan siya. Sa harap ng pinto, nakatayo si Isabel Gonzales. Eleganteng-elegante pa rin kahit sa gitna ng isang maruming lugar. At sa siwang ng bahagyang bukas na pinto, nakita ni Marco ang ginagawa ni Isabel. Iniaabot nito ang isang tseke kay Elena. Narinig niya ang malamig at mayabang na boses ni Isabel, malinaw sa katahimikan ng hapon. Tanggapin mo to at layuan mo na kami. Ang puting papel na may asul na mga letra at numero ay nakalutang sa hangin sa pagitan nila ni Isabel. Isang tseke. Hindi kailanman nakakita si Elena ng ganito karaming zero sa buong buhay niya. Isang halaga na kayang bumili ng 100 bahay na tulad ng tinitirhan niya. Isang halaga na kayang magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ngunit hindi ito alok ng tulong. Ito ay isang insulto. Isang presyo. Ang presyo para sa kanyang katahimikan. Ang presyo para sa paglaho niya at ng kanyang mga anak. Narinig niya ang mga salita ni Isabel, tanggapin mo to at layuan mo na kami. Ang mga salitang iyon, kasama ang nakasulat sa tseke, ay ang huling patak na umapaw sa baso. Ang huling dagok na tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang eskandalo sa dyaryo. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Ang kahihiyan. At ngayon, ito. Lahat ay konektado. Lahat ay bahagi ng isang malupit na plano para ipamukha sa kanya kung saan siya lulugar. Na siya at ang kanyang mga anak ay isang pagkakamali. Isang dumi sa perpektong mundo ni na Marco at Isabel. Isang problema na kailangang bayaran para mawala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, pero walang luhang lumabas. Napalitan na ng galit ang sakit. Isang galit na nagmula sa pinakailaliman ng kanyang pagkatao bilang isang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ni Isabel. Ang papel ay malamig, pero ang mga daliri niya ay nag-aapoy. Nakita niya ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Isabelle. Ang ngiti ng isang taong nakakuha ng gusto niya. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho. Sa isang mabilis at marahas na galaw, pinunit ni Elena ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang halaga na kayang bumili ng kanyang kinabukasan, ay naging maliliit na piraso na lang ng papel sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi kami ibinebenta, sabi ni Elena, ang boses niya ay mahina ngunit puno ng diin na tila isang sigaw. At ang mga anak ko hinding-hindi magkakaroon ng presyo. Gulat. Iyon ang nakita niya sa mukha ni Isabel. Gulat na may halong inis. Hindi nito inaasahan ang kanyang ginawa. Akmang magsasalita si Isabel ng isang boses ang pumutol sa kanilang dalawa. Elena! Sabay silang napalingon. Nakatayo sa bukana ng eskinita si Marco. Tumatakbo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Elena, ang pagdating niya sa sandaling iyon ay hindi isang pagsagip. Ito ay isang kumpirmasyon. Isang perpektong timing. Dito siya dumating pagkatapos mismo ipadala ang kanyang fiance para gawin ang maruming trabaho. Para tingnan kung tinanggap ba niya ang pera. Para tapusin ang transaksyon. Ang sakit na naramdaman niya ay bumalik, mas matindi pa. Ang sakit ng pagtataksil. Binuksan ni Elena ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang mga piraso ng tseke sa maruming sahig. Pagkatapos ay humakbang siya palabas ng bahay, hinarap si Marco na papalapit. Elena, magpapaliwanag ako. Simula ni Marco, ang boses ay desperado. Ngumiti si Elena. Isang ngiting mas masakit pa kaysa sa pag-iyak. Magpapaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag mo, Marco? Dinampot niya ang isang dakot ng mga pinilas na papel mula sa sahig at walang awang inihagis ito sa dibdib ni Marco. Ang mga puting piraso ay lumipad sa hangin bago dahan-dahang lumapag sa kanyang mamahaling damit. Ito. Ipaliwanag mo kung bakit kailangan mong ipadala ang fiance mo para bilhin ang katahimikan ko. Para ipamukha sa akin na basura lang kami sa buhay ninyo. Ganoon ba, Marco? Ganoon ba ako kadaling bayaran para sa iyo?
Hindi, Elena, hindi ganoon. Pakinggan mo muna ako, please. Ayoko na, sigaw niya, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Pagod na ako, Marco. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong umasa. Itinulak niya si Marco palayo sa kanyang pinto. Ang lakas niya ay nagmula sa 8 taon ng hinanakit at bigo. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay basag. Umalis na kayong lahat sa buhay namin. Iwan niyo na kami sa tahimik naming mundo. Pakiusap. Bago pa makasagot si Marco, isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang kalabog ay umalinggaw sa maliit na espasyo, isang hudyat ng pagtatapos. Narinig niya ang pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan mula sa labas. Narinig niya ang pagkatok nito sa pinto. Ngunit hindi siya kumilos. Dahan-dahan siyang napasandal sa pinto, ang lakas ay unti-unting nawawala sa kanyang mga binti. Napaupo siya sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang munting tahanan, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak. Ngunit hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay tahimik. Isang pag-iyak na walang tunog dahil ang sakit ay masyadong malalim para maging ingay. Bawat patak ng luha ay dala ang bigat ng kanyang kabiguan, ng kanyang pagod, ng kanyang durog na puso. Lahat ay nawala. Ang kapayapaan na pilit niyang binuo. Ang dignidad na pilit niyang pinanghawakan. Ang maliit na pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. Lahat ay kinuha sa kanya. Tumagal siya roon ng ilang minuto. O baka oras. Hanggang sa wala ng luhang lumalabas. Ang natira na lang ay isang blanko at malamig na pakiramdam. Isang kawalan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng sakit, ay nagbago. Nawala ang lungkot. Nawala ang awa sa sarili. Ang pumalit ay isang bagay na mas matigas. Mas malamig. Isang nakakatakot na determinasyon. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang mga anak, ligtas at walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanilang ina. Kinuha niya ang isang luma at malaking bag mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito. Isa-isa, sinimulan niyang ilagay sa loob ang mga damit ni Leo at Leah. Pagkatapos ang iilang damit niya. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magagalit. Aalis siya. Aalis sila. Tatakasan niya ang lahat. Tatakasan niya si Marco. Tatakasan niya ang mundong pilit sumisira sa kanila. Pupunta sila sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Isang lugar kung saan hindi na sila muling masasaktan. Ang pag-alis ni Elena, ang pagsara ng pinto, ang mga piraso ng tseke sa kanyang damit, ang mga imaheng iyon ay parang mga basag na salamin na sumusugat sa isipan ni Marco habang nagmamaneho siya palayo sa eskinita. Hindi siya bumalik sa opisina. Hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Dumiretso siya sa kanyang penthouse, isang lugar na dati isimbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay parang isang malaki at malamig na kulungan. Pumunta siya sa kanyang kwarto at humarap sa isang malaking salamin. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang isifi ng De Luca Corp. Ang nakita niya ay isang duwag. Isang lalaking nagtago sa likod ng pera. Isang lalaking hinayaang saktan ng paulit-ulit ang babaeng pinakamamahal niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang mamahaling necktie. Ang sutlang tela na sumisimbolo sa kanyang posisyon, sa kanyang mga obligasyon, sa kasunduan niya sa mga Gonzales. Hinubad niya ito at basta na lang ibinato sa sahig. Tapos na. Tapos na ang pagtatago. Ang mga salita ay walang silbi. Ang pera ay isang insulto. Isa na lang ang natitira sa kanya. Ang katotohanan. Ang buo, masakit at nakakahiyang katotohanan. At kailangan itong marinig ng lahat. Lalo na ni Elena. Kinagabihan, sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel, ang lahat ay perpekto. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay kumikinang. Ang mga reporter at miyembro ng alta sosyedad ay nakangiti, ay hawak na mga kopita ng champagne. Ang lahat ay nag-aabang. Nakatayo si Marco sa entablado, sa tabi ni Isabel. Mukha silang perpektong magkasintahan. Si Isabelle ay nakasuot ng isang kumikinang na puting bestida,
ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Humahawak siya ng mahigpit sa braso ni Marco. "Are you ready, darling?" Bulong nito, ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. "This is our night." Tumingin si Marco sa kanya, at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit. Awa na lang. Tumango siya. "I'm ready." Isang host ang umakyat sa entablado at nagsalita. "Good evening, ladies and gentlemen. Tonight is a historic night as we formally announce the union of two great families. Let's give a round of applause for them, Marco De Luca and Elias Isabel Gonzalez." Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga kamera ay kumislap na parang mga bituin. Inabot ni Isabel ang mikropono kay Marco, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hinawakan ni Marco ang malamig na metal. Huminga siya ng malalim, ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang mga mukha sa audience. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang tanging mukha na nakita niya ay ang mukha ni Elena. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malinaw at buo. "Magandang gabi sa inyong lahat." Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Isabel. "Salamat sa inyong pagdalo," patuloy ni Marco. "Ngunit kailangan ko pong humingi ng paumanhin." Nawala ang ngiti ni Isabel. Kumunot ang noo nito. "Paumanhin, dahil ngayong gabi, wala pong magaganap na anunsyo ng kasal." Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay nagsimula. Ang mga kamera ay mas lalong nag-focus sa kanya. "Marco, what are you doing?" Narinig niyang bulong ni Isabel. Ang boses ay puno ng gulat at takot. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya, ang mga mata ay nakatutok sa kawalan, na para bang si Elena lang ang kanyang kinakausap. "Sa halip, narito ako ngayong gabi para aminin ang isang kasalanan. Isang pagkakamali na tinago ko sa loob ng 8 taon. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. 8 taon na ang nakalipas, minahal ko ang isang babae. Si Elena Reyes. Minahal ko siya ng higit pa sa aking buhay. At nagbunga ang aming pagmamahalan. Ngunit iniwan ko siya. Iniwan ko siya habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang aming kambal na anak." Narinig niya ang mga bulungan. "Kambal? Sino si Elena Reyes?" "Sa loob ng 8 taon, hinayaan ko siyang maniwala na duwag ako. Nawala akong pananagutan. Hinayaan ko siyang mag-isang itaguyod ang aming mga anak, sina Leo at Lia. At iyon ang pinakamalaking kasalanan na kailanman ay nagawa ko." Tumingin siya kay Isabel. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. "Ang mga lumabas na balita ang pag-aalok ng pera, lahat ng iyon ay resulta ng mga kasinungalingan ko. Hindi ko sinisisi si Isabel. Ginawa niya lang ang sa tingin niya ay tama para protektahan ang aming relasyon. Isang relasyong nakatayo sa isang pundasyong puno ng kasinungalingan na ako mismo ang gumawa." Huminga siya ng malalim. Ito na. Ang huling piraso ng katotohanan. Ang totoo, hindi ko iniwan si Elena dahil gusto ko. Iniwan ko siya dahil pinilit ako. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang yumaong ama ko, si Don Ricardo De Luca, ang nag-utos sa akin na iwan siya. Tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi ko iiwan si Elena, sisirain niya ang buhay nito. Nagagawin niyang impyerno ang buhay ng babaeng mahal ko. At ako ang duwag na si Marco, sumunod ako. Akala ko, sa pag-alis ko, pinoprotektahan ko siya. Pero ang ginawa ko lang ay dinagdagan ang kanyang pasanin. Ang ginawa ko lang ay sinaktan siya. Bumaling siya sa isang kamera sa harap na para bang kaya nitong ipadala ang kanyang mensahe sa taong dapat makarinig nito. "Elena, kung naririnig mo to, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa 8 taon ng pananahimik. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo." Ang mga luha ay malaya nang tumutulo sa kanyang mga pisngi, pero hindi niya ito pinansin. "Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Leo at Lia. At kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ama at asawa sa inyo. Kahit nakapalit pa nito ang lahat ng mayroon ako." Ibinaba niya ang mikropono. Tinalikuran niya ang entablado. Tinalikuran niya si Isabel na tulala at hindi makapaniwala. Tinalikuran niya ang kanyang pangalan,
ang kanyang kumpanya, ang kanyang buong mundo. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay mahanap si Elena. Samantala, sa maingay at magulong terminal ng bus sa Pasay, isang babae ang hila-hila ang dalawang bata at isang lumang bag determinado siyang sumakay sa susunod na bus na pabikol. Napahinto si Elena Reyes nang may marinig siyang pamilyar na boses mula sa isang lumang VE sa loob ng isang maliit na kainan. Nilingon niya ito. At sa screen, sa gitna ng daan-daang kumikinang na ilaw, nakita niya ang mukha ni Marco. Umiiyak. Nagtatapat. Sinasabi ang lahat ng bagay na hindi niya kailanman inakalang maririnig. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng kanyang mga anak. Ang katotohanang sumira sa lahat ng galit na binuo niya sa loob ng 8 taon. Nabitawan niya ang hawak na bag ng lalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Ang bus na paalis na sana ay tila naglaho. Ang ingay ng terminal ay nawala. Ang tanging umiral na lang ay ang basag na boses ni Marco, na tumatago sa screen ng telebisyon at dumudurog sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang ingay ng terminal ng bus ay isang halimaw na mailibo-libong boses. Ang sigaw ng mga konduktor, ang busina ng mga sasakyan, ang kwentuhan ng mga taong nag-aabang, lahat ay naghahalo-halo, lumilikha ng isang magulong musika ng pag-alis at pagdating. Ngunit para kay Elena, ang buong mundo ay biglang natahimik. Nakatayo siya sa gitna ng lahat, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang boses mula sa lumang telebisyon sa loob ng karinderya. Isang boses na basag, puno ng sakit, at nagsasabi ng mga salitang hindi niya kailanman inakalang maririnig. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan ni Leo at Lia. Ang mga salita ay parang mga martilyo na unti-unting winawasak ang pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon. Bawat salita ay isang pira-pirasong katotohanan na sumasalungat sa kasinungalingang pinaniwalaan niya. Iniwan ko siya dahil pinilit ako. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakatitig sa screen. Nakikita niya ang mukha ni Marco, basang-basa sa luha. Hindi ito ang mukha ng isang makapangyarihang si. Ito ang mukha ng isang lalaking nasasaktan. Ang yumaong ama ko, tinakot niya ako, sisirain niya ang buhay ng babaeng mahal ko. Doon. Sa mga salitang iyon, ang huling piraso ng kanyang galit ay gumuho at naging abo. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang pag-iyak sa gabi, ang lahat ng kanyang sakripisyo, hindi dahil sa hindi siya mahal ni Marco. Kundi dahil sa sobra siyang mahal nito, kaya nitong talikuran siya para lang protektahan siya. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bigat na pinasan niya sa loob ng 8 taon, ang bigat ng pag-abandona, ng pagtataksil, ay biglang naglaho. Ngunit ang pumalit dito ay isang bagong uri ng sakit. Ang sakit para sa kanila. Ang sakit para sa nawalang 8 taon. Ang sakit para sa isang pag-ibig na kailangang isakripisyo dahil sa kalupitan ng iba. Nabitawan niya ang hawakan ng kanyang lumang bag, ang tunog ng pagbagsak nito sa sementadong sahig ay hindi niya narinig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim at mapait na pag-unawa. Mama, bakit po kayo umiiyak? Ang maliit na boses ni Elia ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumingin siya sa kanyang kambal. Ang kanilang mga mata, puno ng pagtataka at pag-aalala, ay nakatingin sa kanya. Si Tito Pogi po, Mama, nasa gihi, sabi naman ni Leo, itinuturo ang telebisyon. Yumuko si Elena at niyakap ang kanyang mga anak. Niyakap niya sila ng mahigpit, na parang sila ang tanging bagay na totoo sa mundong biglang gumuho at muling nabubuo. Pasensya na, mga anak, bulong niya, ang boses ay basag. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakayakap sa kanyang mga anak. Ngunit ang pagtatapat ni Marco sa GH ay natapos na, pinalitan na ng isang commercial ng sabong panlaba. Ang ingay ng terminal ay bumalik. Kailangan na niyang magdesisyon. Aalis pa ba siya? O haharapin niya ang katotohanang halos sumira sa kanya? Bago pa man siya makasagot sa sarili niyang tanong, isang kaguluhan ang nagsimula malapit sa pasukan ng terminal. May isang lalaking tumatakbo, sumisiksik sa mga tao, hindi alintana ang mga nagrereklamo. Excuse me po. Padaan. Pamilyar ang boses na iyon. Tumingala si Elena. Sa gitna ng dagat ng mga tao, ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Marco ay nagtagpo. Hingal na hingal siya. Gusot ang damit.
Ang buhok ay magulo. Wala na ang dating anyo ng isang mayaman at makapangyarihang lalaki. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong desperado, na ang mga mata ay nagsusumamo. Huminto si Marco ilang talampakan mula sa kanya, tila natatakot na lumapit pa. Ang buong terminal ay naging entablado nila. Dahan-dahan, binitawan ni Elena ang pagkakayakap sa kanyang mga anak at humakbang palapit kay Marco. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay puno ng 8 taon ng tanong, sakit at pag-ibig. Tumigil siya sa mismong harap niya. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang minana ng kanyang anak na si Leo. Wala nang galit. Wala nang paghusga. Isang tanong na lang ang kailangan niyang marinig ang sagot. Totoo ba lahat ng iyon? Tanong niya, ang boses ay mahina, halos isang bulong sa gitna ng ingay. Hindi nagsalita si Marco. Sa halip, isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata. Dahan-dahan siyang tumango. Ang simpleng pagtangong iyon ay sapat na. Iyon ang katotohanang hinintay niya. Iyon ang lunas sa lahat ng kanyang sugat. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si Marco. At sa gitna ng maingay na terminal ng bus, sa harap ng daan-daang estranghero, niyakap siya pabalik ni Marco, isang yakap na puno ng 8 taon ng pangulila, pagsisisi, at hindi namatay na pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, ang araw ay ginintuan habang dahan-dahang lumulubog sa karagatan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ang tanging maririnig. Sina Leo at Lia ay masayang nagtatakbuhan, humahalakhak habang naghahabulan sa buhangin. Sa di kalayuan, nakaupo sina Marco at Elena sa isang banig, magkatabi. Pinapanood nila ang kanilang mga anak. Pinapanood nila ang kanilang bagong buhay. Marami ang nagbago. Hinarap ni Marco ang eskandalo. Iniwan niya ang posisyon sa kumpanya na matagal nang ipinagkait sa kanya ang kaligayahan. Si Elena ay hindi na kumakanta sa madilim na bar. Sama-sama silang nagtayo ng isang maliit na bahay malapit sa dagat. Malayo sa gulo. Malayo sa mapanghusgang mga mata. Tumigil sa pagtakbo sina Leo at Lea at lumapit sa kanila. Mama, Papa, tulungan niyo po kaming gumawa ng sandcastle. Ngumiti si Marco. Papa. Ang sarap pakinggan ng salitang iyon. Magkakasama nilang binuo ang isang kastilyong buhangin. Ang kanilang mga kamay, sabay-sabay na humuhulma ng mga pader at tor. Isang simbolo ng pamilyang muli nilang itinatayo, mas matatag na ngayon dahil nakatayo sa pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad. Nang matapos, pinanood nila ang paghampas ng alon dito, pero hindi sila natakot. Alam nilang kaya nilang gumawa ulit kinabukasan. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena. Ang init ng palad nito ay ang init na hinanap-hanap niya sa loob ng maraming taon. Salamat sa pangalawang pagkakataon, bulong ni Marco, ang boses ay puno ng pasasalamat. Tumingin si Elena sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa at puno ng pag-ibig. Hindi ito pangalawa, sagot niya. Ito ang ating unang tunay na simula. At habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang kanilang mga anak na masayang naglalaro, alam nilang sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, sila ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Elena sa kanilang unang tunay na simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha at sa bawat pagtibok ng puso sa kwentong ito. Ang pagsulat sa buhay ni Marco at Elena ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat salita ay may dalang bigat, bawat eksena ay may dalang emosyon. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Elena sa bawat pagsubok, at ang pagsisisi sa puso ni Marco sa bawat pagkakamali. Naging bahagi kayo ng paglalakbay na iyon at iyon ay isang karangalan. Dahil sa huli, ang kwento ni Marco at Elena ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa katapangang harapin ang magulong nakaraan at bumuo ng bagong pag-asa mula sa mga durog na piraso. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang testamento na ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon, sa isang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses.
Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Saang bahagi kayo ng kwento pinakanaantig? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay inspirasyon para sa akin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod nating kwento. Ito ang inyong scriptwriter, nagpapaalam at laging nagmamahal.